Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Simulan sa isa ako yung battle. Welcome, Jom. Kamusta pala? Kamusta muna si Jom ngayon? Kamusta? Naku, busy kasi ang daming gawain sa church. Actually, medyo na-busy nung mga last few weeks, especially nung Pride. Kasi we have to be engaged dun sa Pride event mismo as I think the only church na involved doon. Kasi nga diba usually, pag sinabi mong church, parang hindi siya compatible with being a queer person, being a LGBT, people of faith, parang first time lang nilang maririnig. So parang for us, cheers pare, sa church namin, yung pagsali sa Pride is something big na kailangan namin pagandaan. Well, ano lang naman siya eh. Yung church mismo? Oo, yung church mismo. Para doon sa Pride man? Oo, may booth lang naman kami doon basically. Parang ako yun? Oo, yun. Booth lang para lang may presence kumbaga kami doon and makita ng mga tao na ay mayroon palang isang church na nag-i-exist for the LGBT people kung saan tanggap ka, hindi ka i-condemn at hindi ka sabihin paggatong sa impyerno o makasalanan. So kaya importante sa amin ang Pride kasi sila nga yung namin kumbaga yung primary ministry na kami. So medyo nakakapagod yun kasi ang daming preparation, although booth lang siya, ang daming logistics like yung pagkain ng mga volunteers kasi marami kami doon. Yung pagmarcha sa Pride mismo na inulan kami, sobrang araw ng umaga, tapos pagdating ng hapon, sobrang lakas ng ulan. Pwede nyo nasabotay kayo doon? Hindi naman. Pero baka nga totoo sila na yun yung parusa ng Diyos. Charot lang. Baka nga. Tol. Ano naman, kasi, ang nakapagod diba, so nagmarcha kami So siguro 2 hours. Siyempre kung walang event at walang traffic, mabilis mo lang may ikot yung ruta ng march eh. Pero siyempre it's a march, maraming tao, siksikan. One for the road. And mabagal siya. Tapos ako may hawak-hawak pa akong cross kasi nga we're a Christian organization so we have to be clear about that. We are a church. Na yun yung pinaproject nyo? Oo, yun yung pinaproject namin. And at the same time, we have to be clear also na kahit church kami, tanggap namin ang mga LGBT and we don't believe na makasalanan sila. Kasi for some, di ba, pag nakakita ng pare, nakakita ng simbahan, natutrauma agad kasi ay, husigahan lang ako dyan, babaguhin ako, i-convert ako maging straight. Kaya parang yung imahe ng Christianismo for some, I think not just some, for most of the LGBT people, hindi maganda. So yun yung challenge sa amin, na parang how can we do that, na parang panatilihin yung Christian identity while at the same time communicating clearly to the people, especially to the LGBTQIA+ people na they are accepted, mahal sila ng Diyos, na ginawa sila ng Diyos, na hindi sila kasalanan. So yun, nakakapagod kasi tirik nga yung araw, tapos may mga hecklers doon na kasi first time kong mag-march, so may hecklers doon, nakakatawa lang kasi parang regular daw talaga sa mga Pride March na may megaphone doon at hindi ko maintindihan yung pinasasabi pero parang sobrang hateful. So nakakatawa lang kasi nandun siya. So yung church namin may mga placard na queer, Christian, fabulous na gays and trans are affirmed by God. Ginagano namin sa kanya. Tapos ako may cross. So parang it's the reverse kasi di ba usually parang Alam mo kasi pare, parang kami yung ginaganon. Kami yung parang magbago kayo, magpaka-straight kayo kumbaga kasi nakasalanan yung ginagawa nyo. But this time, since nasa teritoryo ka namin, event namin to, kabaliktaran yung nangyari. Ikaw yung mali. alam ko yun. Ito yung katotohanan. So yun yung mga, I think one of the highlights kasi nakakatawa talaga. So imagine mo yung mga bakla doon nagsisigaw. Parang chini-cheer kami, sige lang. Yung kapapicture pa kami dun sa heckler. And then ikot, and then biglang pumulimlim na. So ang lakas ng ulan talaga, hindi lang siya yung pabebe ulan. Saka after nun,
Bago pa ata, sobrang traffic na. Sobrang traffic. Nasisira sa inyo. Ang mahirap, yung papasok nung pabalik na nung circle, kasi sobrang bagal ng flow, nung daan. I think hindi nila in-expect na magiging ganun kalaki yung event. Sobrang pagod ka na. Biruin mo, naarawan ka, tapos biglang umulan ng malakas, basang-basa kayo. Pagod kayo, nagmarcha ako, may buhat akong ano. Process. So, ganun yung pagod. Pero at the same time, rewarding siya kasi for our church, we believe na this is something that we must do na hindi pa tapos ang laban. Although sa Pilipinas, nagsisimula pa lang, exactly. Although sa Pilipinas, tanggap ang mga bakla, pero on an institutional level, especially sa mga simbahan, meron pa rin kind of prejudice or discrimination. Kamusta yung ano? Ano? Yung feeling ng isang LGBT member na Christian. Ako personally, hindi ko may imagine na abot ako sa point na ganito, na mare-reconcile ko siya, na hindi siya... Ano yung nai-imagine mo? Paano na-imagine? Kasi hindi mo siya ma-imagine ngayon. Pero yung expectation mo noon. Gets. So, parang noon, parang it's either you're gay or Christian. Parang you cannot be both. So if you're going to continue your gay lifestyle to some conservative Christian, that's how they frame it Diba sabi nila, it's okay to be attracted to the same sex, which is ako yung ganun ako. Pero you cannot pursue a relationship with the same sex. Yun yung kasalanan, kumbaga. For me, parang if I want to pursue that, gusto kong makipagrelasyon sa kapwa ko lalaki, kailangan ko talikuran yung pananampalataya ko. Kasi hindi sila compatible Parang it's all or nothing di ba? Especially na sinasabi nila, ang Bible, hindi ka pwedeng nag-cherry pick. Kailangan kung ano yung tinuro ng Bible, susundin mo lahat. Pag isa diyan nagpalya ka, compromise as they call it. Kina-compromise mo yung pananampalataya mo. So parang, yun yung ko dati, yun yung iniisip ko na parang, kaya ngayon, napaka-wild or hindi ko na-imagine. Kailan nagbago o saan nagbago? Nagbago siya siguro before pandemic. Kasi medyo hindi naging inactive ako sa ministry namin before or sa church kasi nga working na ako. Ano? Yung church mo yun? O yung church ko before, it's an evangelical church na conservative sila when it comes to that issue, yung LGBT issue na yan. And they're very clear about it na it's a sin pag nagpurso ka ng relasyon na yun. And for me kasi, nung panahong yun, naniniwala ako doon kasi ang turo nila is believe the Bible, di ba mag-quietan kayo, mag-devotion ka, na parang palalayin mo yung relasyon mo kay Jesus. And since ito yung sinabi ng Bible, nakasalanan yun, hindi mo mapupurso yung relasyon mo kay Jesus. Hindi mo yun mapapalalim dahil in sin ka as a Christian na nakikipagrelasyon sa kapwa niya lalaki. Hindi pwede yun. Mamili ka kumbaga. Hindi pwedeng lukewarm as they. Yun yung pananaw ko dati. And siguro for me as a theology geek, napaka-geek ko sa theology and church history So parang naniniwala ako doon na parang kailangan pure, kailangan biblical ang pamumuhay natin. And that's how I regard the Bible, na kung ano yung kung paano siya i-interpret ng simbahan na sometimes literal, ganun din yung dapat paniwalaan ko. And pag hindi ko pinaniwalaan yun, hindi ako tunay na Kristiyano and hindi maganda yun. So, ganun yung paniniwala ko. Especially sa usapin ng same-sex kasi sabi nila malinaw sa Bible na kasalanan yan. So, naniwala ako doon kahit ngayon, looking back, parang wala naman. Parang hindi naman malinaw. Pero kumbaga talagang... So, parang yung pinanggagalingan mo o pinanggagalingan nyo na wala naman linaw na bawal. Doon kayo umugot na walang linaw kung ano yung bawal. Tama ba? Hindi. Ang sinasabi nila, malinaw na bawal. Sabi ng Bible yon. And meron naman talagang verses na nakalagay doon na para talagang bawal siya. Pero looking back na ngayon na inaral ko talaga siya, it's not as easy as we see it. It's not as easy, as clear as that. Kasi yung Biblia ay hindi naman siya handbook, science handbook or history book. Bibigyan tayo ng sagot sa mga ganong klaseng tanong. Pero sa kanila, parang may pagkaganon yung pananaw nila at pagtingin nila sa Biblia, na parang may sagot sila sa usapin ng sexual identity, ng soji, Biblia yung source ng lahat ng morality nyo. Kahit may mga
paano ba? May mga situations na hindi naman clear talaga sa Bible kung ano ang gagawin mo. Kaya nga maraming Christian denomination kasi kahit sila, hindi sila magkasundo sa interpretation. So yun yung ano nila, na malinaw daw sa Bible, base sa mga mangilang-ilang verses na pinipreach nila. Ayun yung turo nila, ay pinaniniwala. Sobrang na ina-uphold, no? Oo, sobrang ina-uphold. And nagbago yun, nung pre-pandemic, since hindi na ako masyado naging active sa church, working na rin ako nun, yun din yung reason why hindi ko kaya maging involved that much sa ministry unlike nung college ako. Ayun, so parang syempre mas lax ka. So ako parang nag-worry ako. Parang feeling ko di ako faithful na Christian. Kasi parang yung buhay ko lang nun, trabaho, uwi kasi pagod ka, di ba? Parang wala ka ng time na mag-serve sa ministry. Siguro mag-serve ka lang Sunday, tapos ilang oras lang, and then na-attend ka ng cell group nyo. Ayun yung buhay ko. So parang sabi ko, parang may mali. Kasi dapat all out ako parang all out for Jesus, gano'n, na parang dapat yung buong buhay ko, yung mga ginagawa ko ay dapat tungkol kay Jesus, nagsiserve ako. And parang nakukulangan ako doon. Iniisip ko, mali ba siya? Parang paano kung ito lang naman talaga yung kaya kong ibigay ngayon, di ba? Parang does it make me less of a Christian? And then siguro, nung panahon din na yun yung time na dahil nga trabaho at bahay, medyo may time ako for myself. Siguro pag uwi mo ng bahay, wala ka ng ibang isipin. Parang ang ginagawa ko na lang, which I usually do, is magbasa. Mahilig kasi ako magbasa ng theology. And then, may nabasa akong isang book before. Hindi naman cosmopolitan. Ha? Hindi naman. Mamaya, actually nakakatawa kasi sasabihin nila, ay kaya ka lang naman nagbabackslide, kaya ka nagiging progressive kasi gusto mo mag-sin. Totoo naman, partly, pero ayun, yung nangyari kasi sa akin, nabago yung pananaw ko nung may nabasa akong isang book ng isang biblical scholar. So that's how geek I am, ganun yung mga binabasa ko. Tapos ang title niya is How the Bible Really Works. So sikat na Bible scholar to. Pakalanan mo na. Okay lang ba yun?